Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ngayon ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit kay Maria, or the Solemnity of the Assumption. At sa tulong ng kanyang panalangin, ating ding itaas, iangat din natin ating sarili sa puso ng ating butihing Diyos. Upang tayo lahat ay maging karapat-dapat para sa banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama,
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng, ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng ina naming mahal, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay. At may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol. Sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay lumakas patungo sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gitno't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't salita. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamutit gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gitno't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla
ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gitno't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gitno't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa gitno't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan na sa kaburalan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi
magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mahalagang pagdiriwang po para sa ating mga Katoliko itong August 15, no? The Solemnity of the Assumption. No? Ang siguro mas common po nating iniisip na pagdiriwang kay Maria, edi yung kanyang birthday, no? September 8, December 8, ang Immaculate Conception, at January 1, no? Mary, Mother of God. Pero kasing halaga din noon ang pagdiriwang natin ng Assumption. No? At kung ating titingnan, magkakaugnay po ang mga pagdiriwang na ito. No? Sa pagdating sa Immaculate Conception, no? Ating inaalaala na si Maria ay pinaglihi sa sinapupunan ng kanyang magulang nang walang kasalanan. No? At ang consequence noon, dahil si Maria ay hindi nabahid ng kasalanan, eh nararapat din lang na hindi niya maranasan yung mga consequence ng kasalanan. No? Kamatayan, paghihirap, no? Pagdurusa, na tayo no, bilang mga ordinaryong tao, lahat tayo ay nakakaranas ng ganon sapagkat pinanganak tayong may kasalanang mana. Si Maria ay may exception. No? She is the Immaculate Conception. Kaya nararapat din lang na hindi niya maranasan yung ganong klaseng kamatayan. No? At pagdating sa pagiging ina ng Diyos, diba? Nararapat din lang na si Maria ay iakyat sa langit sapagkat kung ang kanyang anak na si Jesus ay umakyat sa langit, eh, nararapat din lang naman po na ang kanyang nanay na kung saan pinagkuhanan yung pagiging tao ni Jesus, eh, dapat din lang kasama ang anak. No? Kasama ng ina ang kanyang anak. Ano? At yung malaking pagkakaiba, mga kapatid, no? Sa ating Panginoon, ang ating Panginoon, He ascended into heaven. No? Umakyat siya sa langit sa kanyang sariling kapangyarihan sapagkat siya'y Diyos. Si Maria, iniakyat sa langit. No? Mary was assumed into heaven. Sabi nga doon sa dogma, at the end of her earthly life, no, she was assumed body and soul into heaven. No? Iniakyat siya. No? At di lang po siguro dahil sa mga pribilehiyong nabanggit ko kanina, ngunit siguro lalo tigit, si Maria ay iniakyat sapagkat siya'y nagpakababa. Si Maria ay iniakyat sapagkat siya'y nagpakababa. No? Hindi po katulad nating mga tao. No? Tayo ay itinataas dahil iniaakyat natin ang ating sarili. No? Tayo ay nagmamayabang. Ano? May kakilala po ba kayong gano'n, no? Yung sobrang yabang, no? May tayo po expression na pagbubuhat ng sariling bangko, na yung laging siya ang bangka, no? Siya ang laging bida sa lahat ng kwento. At kung may pagkakataon, agad niyang ikikwento lahat ng mga achievements niya sa kanyang buhay. Ano? Na opposite naman sa pinakita sa atin ni Maria. Ano ba ang nangyari kay Maria? Siya ay pinuri ni Elizabeth sa mabuting balita. No? Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. No? Sa isang taong mayabang, anong kanya magiging reply? Sabihin niya ay oo nga. No? Dahil sa ginawa kong ganito ganyan, dahil ganyan-ganyan, tinuturo ang kanyang sarili bilang dahilan. Pero si Maria,
tingnan natin ang kanyang reply. Siya'y pinuri ni Elizabeth, pero kanino niya tinuro ang lahat ng mga mabubuting bagay na ito? Sabi ni Maria, mula ngayon ako'y tatawaging mapalad na lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Ang taong mababa ang loob, hindi po ibig sabihin takot siya na mapurihan. No? Minsan kung meron po tayong parang tayo ay pahambol, no? Na tayo pinupuri, sabihin natin, ay hindi naman. Ano? Siguro natural yun sa atin bilang mga Pilipino, no? Ay tayo mapurihan, pero kung minsan baka nagiging ito'y kayabangan din naman sa atin, no? Kumbagay, sadya namang na-achieve mo yon, ginawa mo yon, no? Ganun kasadya, pero iyong tinatanggi. No? Nang sa gayon ay mas lalo ka pang purihin ng mga tao. No? Which is pride pa rin naman yon. No? Pero kung tayo man ay makatanggap ng papuri sa ibang tao, anong magandang reply? No? Una muna siyempre ay salamat. Thank you. Pero kasunod din doon ay yung pagpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng lahat-lahat ng bagay na ito. Kung sino man tayo ngayon, ano man yung ating katatayuan, kung meron man tayong napagtagumpayan, may pinagkaloob sa atin, ito'y hindi lamang dahil tayo ay naging magaling, kundi dahil naging mabuti ang Diyos. At yan si Maria. Ano mang papuri na ating pwedeng maibigay kay Maria, alam nating ito'y agad niyang ituturo, ibabalik niya sa ating Panginoon. At yun ang tunay na kababaang loob. At kaya naman siya hindi nakapagtatakang itinaas ng Diyos sa kataas-taasan. No? She is the Queen of all saints. No? She is the Queen of heaven and earth. No? But most of all, she is our mother. No? Na pwede nating lapitan sa lahat ng ating mga pangangailangan. No? Dahil siya'y tinakila ng ating Panginoon. And so mga kapatid, ngayong kapistahan, dakilang kapistahan ng Assumption, no? Naway tularan natin ang mahal ni Birheng Maria, na siya nagpakababa ng kanyang kalooban sa harap ng Panginoon, kinilala niya lahat ng kabutihang bagay na meron siya ay dahil lamang sa awa at kabutihan ng Diyos. At nang sa gayon, no, siya naman ngayon ay tinawag na pinagpala sa lahat ng babaeng lahat. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa magbagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal liberheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos lawang pumailan lang sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Hindi mo pinabaya ang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kay isa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ialyaw mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ngayon amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin na mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, meron po tayo maghapong pagpapakumpisal ngayong araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation. Ito ay simula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Magpapatuloy ito sa 2 hanggang 5 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-4, maaari nating ilaalay ang ating mga rosa sa imahe ni Santo Padre Pio pagkatapos ng banal na misa at sa pagsisimula ng liturhiya ng pagpapagaling. Ang kulay puting rosais ay simbolo ng ating mga pasasalamat at kulay pula naman para sa ating mga kahilingan. Ika-5, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapin ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnaya lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-6, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyo magbahagi ng personal donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng pong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay isaganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Inilain ang buhay na banal ng sangpari. Maaari na pong ialay ang mga rosas sa imahe ni Santo Padre Pio. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisalan pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag magamba ay lagi mong paalaala.
Pio ng Pietrelcina. Salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, umasa at huwag magamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, tulungan mo